Ako nga pala si Aurora, isang maglalako ng kalamansi sa bayan ng Davao Oriental. Kahit saang lugar ko dumadayo para ilako ko lang ang aking mga kalamansi. Ito lang kasi ang aking kinabubuhay. Sa bawat lugar na aking napupuntahan ay may mga balita na may aswang daw umano. Kaso wala akong pakialam sa mga naririnig ko na kwento na may aswang talaga. Ngunit hindi ako naniniwala sa kanila. Sa dami ng nagkwento nito sa akin, ganun rin naman ang kanilang paniniwala. Subalit nagbago ang kanilang paniniwala nang may nayanggaw sa mga ito. Nakita ko mismo kung anong itsura ng nayanggaw, subalit hindi pa rin ako kumbinsido na may aswang talaga. Habang isang araw ay dala-dala ko ang aking mga kalamansi ay napadaan ako sa lugar na kung saan bantog talaga na maraming aswang na namumugad. Habang dala-dala ko ang aking mga kalamansi, ang mga tao dito ay kakaiba kong tumingin. Hindi ko na lang ito pinansin. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Naghahanap buhay lang naman ako. Kaya lang ako napadpad sa lugar ay kailangan kong mabenta lahat itong dala kong kalamansi. Mapalad naman ako dahil maraming bumili sa mga kalamansi ko. Mura lang kasi ito at di katulad sa ibang naglalako, napakamahal. 1 kilo na lang ang natira sa kalamansi kong dala, tila napakaswerte ng araw na ito. Dahil ang daming namili, hindi ko na lang binenta ang natirang 1 kilong kalamansi. Umalis na ako kaagad sa lugar, subalit di ko na malayan na tanghali na pala. Kaya pala nagugutom na ako. Tamang-tama naman ay nakita ako ng karinderya sa tabi ng kalsada. Napagdesisyonan ko na kumain na lang. May kita naman ako, kaya deserve ko rin kumain ng masasarap na ulam sa mga oras na ito. Nag-order kaagad ako ng sinigang na baboy at saka ang paborito ko sa lahat, ang dinuguan. Mainit pa ito nang binigay sa akin. Subalit ang may-ari ng karinderya ay napansin ko na bakit lagi itong nakatingin sa akin. Hindi ko muna kinain ng mga pagkain na binigay sa akin hanggang sa hindi na nakapagtiis ang may-ari ng karinderya. Lumapit ito sa akin at sabay wika na, "Bago ka lang dito?" Wika ko naman sa kanya, "Oo, bago lang ako dito. Napunta ako dito sa lugar nyo dahil naglalako ako ng mga kalamansi." Pagkasambit ko sa kalamansi ay bigla itong umalis. Diretso ito sa loob ng kusina nila. Wala naman akong masamang nasabi sa kanya. Hindi ko na lang pinansin. Naisip ko na baka may importante lang siyang ginawa, kaya nagdali-dali siyang umalis. Bago kumain ay nilagyan ko muna ng kalamansi ang inihandang pagkain sa akin. Ito na kasi ang lagi kong nakasanayan na lagyan ng kalamansi ang mga pagkain. Masarap kasi kapag may kalamansi. Subalit ang aking gutom ay nawala. Ang mga pagkain na inihanda sa akin ay biglang nagbago. Ang masarap na mga pagkain ay naging isang malansang amoy. Parang mga laman ng tao ang aking nakita. Dali-dali akong umalis at hindi na lang nagreklamo pa. Hindi rin nila namalayan ang aking pag-alis. Nakauwi na ako sa bahay ng ligtas. Napaisip ako kung nakain ko yun, ano na kaya ang nangyari sa akin? Nayanggaw na sana ako. Buti na lang ay naisalba ako ng 1 kilo kong kalamansi na hindi naubos. Kinagabihan, akala ko ay naging okay na ang lahat. Subalit pagdating ng hating gabi ay nabulabog ako ng ingay sa labas na kakaiba. Dumungaw ako sa bintana upang tingnan kung ano ang pinagmula ng ingay, subalit nakita ko ang isang itim na babae na nakatawa sa akin. Ang mga mata nito ay mapupula, parang demonyong nakatingin sa akin. Ang nakita ko pala ay yung may-ari ng karinderya, kung saan ako nag-order ng pagkain. Hindi lang pala siya nag-iisa, may kasama pa siyang alipores niya. Naniniwala na talaga ako sa isang aswang.
Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili para hindi mataranta kung ano ang magandang gawin. Sumisigaw pa ang babae, yung may-ari ng karinderya. Sigaw pa niya na walang dapat makaalam sa sikreto namin. Isa ka lang maglalako ng kalamansi. Tatapusin ka namin ngayon. Papasukin na sana nila ang bahay ko. Subalit parang takot sila dahil maraming tinik ng kalamansi ang nakapalibot sa bakuran ko. Ako naman hinanap ko ang tirador ko sa ipon. Buti na lang ay nakita ko ito. Sinubukan kong tiradurin ang isang aswang sa labas na ang bala nito ay yung natirang 1 kilong kalamansi. Kumuha ako ng 1 piraso. Pagkatirador ko sa aswang ay sakto naman tinamaan ito sa mata. Nagulat ako sa aking nakita na tila nasaktan ng aswang na tinamaan ng mga bala kong kalamansi. Bawat tama nito ng kalamansi ay siya naman ang pagkapaso ng mga balat nito kung saan sila matamaan. Papaubos na yung 1 kilong kalamansi. Mukhang napuruhan ko silang lahat. Pagod na rin ako sa kakatirador sa kanila at naubos na rin ang aking 1 kilong kalamansi. Hindi naman ako makakuha ng kalamansi sa labas dahil nag-aabang yung mga aswang na nais pumaslang sa akin. Tinignan ko ang orasan at ilang oras na lang ay magpapakita na ang bukang liwayway. Dumungaw ulit ako sa bintana. Nandun pa rin ng mga aswang na namimilipit sa sakit. Hanggang sa naabutan silang lahat ng bukang liwayway. Hindi nila namalaya na papaumaga na pala. Siguro sa sobrang galit nila sa akin. Pagkatapos ay nasunog silang lahat. Walang natira. Hindi ko na lang pinagsasabi ang aking mga naranasan. Wala namang maniniwala sa akin kasi isa lang akong hamak na manlalako ng kalamansi. Naging aral sa akin na malaking tulong talaga ang kalamansi sa aking buhay. Siguro kung wala ito ay naging yanggaw na ako. Laking pasasalamat ko rin na walang nangyari na masama sa mga gabing yun. Nabalitaan ko na lang yung karinderya ay hindi na nagbubukas pa. Hindi alam ng mga taga doon. Sa bigla ang pagkawala ng may-ari ng karinderya. Ang lahat ay naging lihim na lang at ako kahit saan makarating ay may baon na kalamansi talaga at hindi na 1 kilo kundi 3 kilo na para makasiguro na hindi mauubusan ng bala